Ang unang kakailanganin natin is yung mismong IDE natin. So, ang first na gagawin natin is to download yung IDE na gagamitin natin. So, ang gagamitin natin na IDE is yung Visual Code na tinatawag po natin. So, ito po siya. So, paki-download nyo na lang. Ayan. So, download and then install na lang. Alam ko meron na kasi ako dito. Yun. So, paki-install nyo na lang. Yan, madali lang naman siyang i-install. And then, after nyo ma-install yan, magpo-proceed naman tayo sa isa pa na kailangan natin i-install. Ito yung tinatawag natin na JDK. So, Java JDK. So, punta tayo dito sa Oracle. And then, ang latest version nila is eto. So, ang gagawin natin, punta tayo dito sa Windows. Then, download natin itong installer. So, download. So, kayo bahala kung saan nyo siya gustong i-save. Pero as for me, sa desktop na lang para madali siyang i-navigate. So, ito po siya ngayon. Ang gagawin natin first is we will open yung CMD natin. Then, check natin kung meron bang Java na naka-install sa mismong device. If walang naka-install, ito yung lilitaw. Java is not recognized as an internal or external command. So, ibig sabihin, fresh yung mismong device natin. Wala siyang JDK. So, ang gagawin natin, install natin yung mismong JDK natin. So, double-click lang. Then, set yes para doon sa installation natin. Then, we'll wait and preparing to install yung ating JDK. Next, guys, is we will click the word next. Then, next, kayo bahala kung gusto nyo i-change yung mismong path. Nasa sa inyo yon. Ako, in-next ko na lang. Then, installation ng mismong Java development kit natin. Or yung JDK na sinasabi po natin. Okay, so after niya ma-install, we will close it. And then, of course, punta ulit tayo sa CMD. Then, we'll check kung meron na bang Java ngayon. Java version. Okay, so we'll wait. Yun, as you can see, meron tayong Java version 24.0.1, 2025-04-15. So, ayan ngayon, meron na tayong Java. So, for confirmation lang naman yan. Para at least malaman natin if meron ba tayong Java ngayon sa mismong device natin. After nun, i-close nyo. Then, let's create a folder. Ipangalan natin siya BSIT game. Since we're going to create games, so yan yung ipapangalan ko. Pero, nasa sa inyo yon kung ano yung gusto nyong ipangalan sa mismong folder nyo. Nasa sa inyo po yon. So, after nyo makapag-create ng folder, nalagyan nyo siya ng name, let's open yung Visual Studio nyo. So, ito yung kinreate nyo, ito yung in-install nyo kanina. So, ang gagawin natin, File, Open Folder, and then, sa desktop, kung saan nyo sinave yung mismong folder na kinreate nyo, then, i-click natin yan, Select Folder, para ma-open dito sa ating Visual Code. So, yes, I'm gonna trust the authors. So, okay na siya ngayon. Then, we'll click it. Let's create a folder na tinatawag po natin na SRC. So, yan po yung ilalagay natin dyan yung mismong mga codes natin. So, first, kiklik ulit natin to. Just make sure, guys, na nasa loob kayo ng SRC. Click natin itong new file. And then, lagay natin main.java. So, in this part, meron ka ng, so, accept lang natin to kapag may lumitaw. So, let's accept it. Dito, guys, kapag
nakapag-create ka na ngayon ng folder, meron ka ng mismong file, and pwede ka nang mag-code dito. So, i-check natin kung a-under ba or okay ba yung pag-create natin. So, let's declare yung tinatawag natin na public. So, meron tayong option agad na lumilitaw. Public class. So, basically, meron tayong class dito na pangalan ay main. Kasi main po yung pangalan ng Java natin dito. So, main yung ipapangalan natin sa mismong class. Then, after nun, magkakaroon tayo ng public ulit. Public static void main. So, bali, eto, sa C++ guys, meron tayong int main. So, dito naman, meron tayong public static void main. So, eto yung pinaka-heart. Diyan tayo nagko-code when it comes sa programming, no? So, meron tayong string. Ito, hindi nyo kailangan i-modify. So, yan na talaga yung nakalagay sa atin. So, string args. Then, mag-open tayo ng another opening and closing bracket. Then, tatawagin natin yung system.out.print. So, meron kayong mga option dyan. So, pipiliin natin is yung print ln. Okay? So, after nun, let's create yung syntax natin na string. Let's say, for example, welcome to Java Game Dev BSIT second year. So, eto ngayon, yung simple code na meron tayo. So, i-run natin siya, titignan natin kung ano yung magiging output, kung magkakaroon ng error, kung meron ba tayong kailangan na i-install na mga extensions just to check it. So, i-click natin to. Then, allow natin yan pag nagpakita yung JDK natin. Then, let's see kung ano yung mangyayari dito sa mismong terminal po natin. Let's run it again. So, piliin natin run Java or debug Java. Let's check. Wala, run Java. Activating task for Java. Ayun. So, ito na, nagra-run na siya ngayon. Failed to launch debuggy in terminal reason. So, dito guys, launch JSON. Let's cancel it. So, makikita nyo dito ngayon, welcome to Java Game Dev BSIT second year. So, ito yung pinapakita natin. So, obviously, okay ngayon. Yung IDE natin, basically, walang problema ngayon. Kasi nakakapag-run nga tayo. So, palitan natin siya. Let's run it again. Pero papalitan natin to. Hope you pass this semester courses. Then, let's run yung program. Okay, so we'll wait. Okay, so yun siya. Hope you pass this semester courses. So, yan yung simple. Just follow these steps. Then, kapag nakapag-run kayo, ibig sabihin, you're following a correct path when it comes dito sa first project natin. So, ito lang muna yung kailangan yung maintindihan. Later on na lang natin i-discuss yung mga code na ilalagay natin.